Nagsimula ang pelikula sa isang fugitive ex-military na nagngangalang Colton, na pumasok sa isang drug cartel headquarters sa Serrano, Mexico. Nandoon siya para iligtas ang kanyang pamangkin na si Hayley Evans, na kinidnap ni Fernando Garcia, ang pinuno ng drug cartel. Ang lugar ay binabantayan ni Victor, na pamangkin at katiwala ni Garcia. Bagamat marami ang bilang ng mga tauhan ni Victor, hindi dito natinag si Colton. Nang buong tapang, isa-isa niyang inatake ang mga tauhan ni Victor. Hanggang sa tuluyan na niyang nakaharap si Victor at ipinakita sa kanya ang litrato ng kanyang pamangkin. Noong una, tumanggi si Victor na sabihin kung saan nakakulong si Hayley. Gayunpaman, nagsalita din si Victor matapos siyang bugbugin ng husto ni Colton. Hindi nagtagal, dinala ni Victor si Colton sa harapan ng silid kung saan nakakulong si Hayley. Sa pagkainis, kinuha ni Colton ang susi na nakasabit sa leeg ni Victor, na meron ding kasamang isang flash drive. Matapos mabuksan ang pinto, No, please just get me out of here. Pinatay na ni Colton si Victor at pati na rin ang dalawang gwardya sa silid. Pagkatapos ay kinalagan na niya ang handcuff ni Hayley at iniuwi na siya. Habang nasa daan, tinanong ni Hayley si Colton kung bakit siya dinukot ni Victor. Bilang tugon, sinabi lang ni Colton kay Hayley na tanungin ng direkta ang kanyang ama, si Walt Evans. I'm gonna have to ask your dad then. Pagkatapos ng pag-atake ni Colton sa drug cartel headquarters, dumating si Garcia kasama si Cruz, upang suriin ang sitwasyon at alamin kung bakit namatay ang kanyang pamangkin. Nakakuha si Garcia ng impormasyon mula sa isa sa mga tauhan ni Victor, na ang dahilan kung bakit kinidnap ni Victor si Hayley ay dahil ninakaw ni Walt Evans ang isang package nila. Sa huli, ibinalik ni Walt ang package, ngunit tumanggi na si Victor na pakawalan si Hayley. Nang marinig ito, inutusan ni Garcia ang isa sa kanyang mga tauhan na patayin ang mga tauhan ni Victor, na tumakas ng salakayin ni Colton ang kanyang base. Kalaunan, nakauwi na sina Hayley at Colton. Si Angela, ang ina ni Hayley, ay agad na binati si Hayley at nagpasalamat kay Colton. Thank you. Labis ang pasasalamat ni Angela na buhay pa ang kanyang anak. Samantala sa drug cartel headquarters, makikita si Garcia na kausap si Sheriff Jasper sa telepono, isang tiwaling pulis na nililinis ang lahat ng kanyang mga krimen sa drug trade. Sa kanilang pag-uusap, inutos ni Garcia na arestuhin ni Jasper sina Walt at Colton. Nagpadala rin si Garcia ng larawan ni Colton, na nakunan sa CCTV nang atakihin niya ang kanyang headquarters. Nang makita ang larawan, nakilala ni Jasper ang mukha ni Colton at sinabi kay Garcia na si Colton ay isang matagal nang nawawalang sundalo. Samantala sa bahay, sina Angela at Hayley ay nag-iimpake na ng kanilang mga gamit, para tuluyan ang lisanin ang bayan. Gayunpaman, galit na galit si Walt kay Angela, matapos niyang palakihin ang problema nang sabihan niya si Colton na iligtas si Hayley. Kalaunan, hiniling ni Walt kina Angela at Hayley na sumama sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ni Colton ang ideya dahil masyado itong mapanganib. Nagkaroon ng pagtatalo sina Colton at Angela dahil hindi gusto ni Colton ang pag-uugali ng kanyang asawa. Sa kabila nito, ipinagtanggol ni Angela ang sarili at sinabing napilitan lang siyang pakasalan si Walt upang mailigtas ang kanilang lupa. Higit pa rito, ang kanilang ama ay nag-iwan ng malaking utang, habang si Colton naman ay nawala na lang ng parang bula. Pagkatapos nito, napansin ni Colton ang isang police car mula sa malayo. Nang makita ito, agad na hiniling ni Angela kay Colton na magtago sa bahay habang siya naman ay haharapin ang sheriff. Gayunpaman, si Jasper, na dumating kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, ay agad na inaresto si Walt sa paratang ng pag-utos kay Colton na patayin si Victor at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, tinanong ni Jasper si Angela tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Colton, dahil huhulihin niya ito sa mga kaso ng pagpatay. Bilang tugon, nagsinungaling si Angela at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, biglang sumigaw si Walt at sinabi kay Jasper na nagtatago si Colton sa bahay. Kinuha ni Jasper ang isang loudspeaker na nakakonekta sa kanyang sasakyan at sinimulang balaan si Colton na lumabas kaagad para hindi siya masaktan. Gayunpaman, hindi lumabas si Colton. Dahil dito, inutusan ni Jasper ang dalawa niyang deputy na pumasok sa bahay ni Angela. Habang may hawak na baril, agad na pumasok ang dalawa sa bahay. Nang hindi man lang pinagpapawisan, madaling napabagsak ni Colton ang dalawa. Pagkatapos nito, lumabas na si Colton ng bahay, habang may hawak na isang rifle.
Lord, please don't hurt him! Nang handa ng barilin ni Jasper si Colton, biglang itinulak ni Angela ang sheriff mula sa likuran, kaya pumutok ang baril pataas. Nang walang sinasayang na oras, agad na tumakas si Colton sakay ng kanyang sasakyan. Inutusan ni Jasper ang kanyang mga tauhan na habulin si Colton, habang siya naman ay inaresto si Angela nang subukan niyang protektahan ang fugitive niyang kapatid. Tumagal ng ilang minuto ang habulan ni Colton at ng mga tauhan ni Jasper, bago nakalapit ang dalawang deputy sa sasakyan ni Colton at binaril ang isa sa mga gulong nito, na nagresulta sa banggaan ng dalawang sasakyan. Ngunit nang bumaba ang mga pulis at naghanda na upang hulihin siya, wala na doon si Colton. Lumalabas na nagawang makatakas ni Colton papunta sa may burol, kung saan muli siyang hinabol ng dalawang deputy. Samantala sa bahay ni Angela, dumating si Garcia at ang mga tauhan nito. Pumunta si Garcia upang hanapin si Colton at bawiin sa kanya ang flash drive na kanyang ninakaw. Ibinalita ni Jasper ang masamang balita kay Garcia at ipinaalam sa kanya na nakatakas si Colton. Nang marinig ito, inutusan ni Garcia ang kanyang mga tauhan na sumali na rin sa pagtugis kay Colton. Nang makita ni Walt si Garcia, humingi siya ng paumanhin sa insidente at sinabing isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, patatawarin lamang ni Garcia si Walt kung makapagbibigay siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng ninakaw na flash drive. Subalit walang alam si Walt sa sinasabing flash drive ni Garcia, kaya tumugon ang mobster sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Naiyak si Hailey nang makitang pinatay si Walt sa harap ng kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya ibinunyag kung nasaan ang flash drive. No. Samantala, nagawang malaman ng dalawa sa mga deputy ni Jasper kung saan nagtatago si Colton sa kagubatan. Gayunpaman, habang papalapit sila sa kanya, nagawang mapatumba ni Colton ang isa sa mga deputy. Drop it! Sa sandaling yun, dumating ang mga tauhan ni Garcia at agad na nagpaputok ng walang pakundangan. Sa halip na tamaan si Colton, napatay ng kanilang mga bala ang isa sa mga deputy. Pagkatapos nito, si Cruz, na nangunguna sa pag-atake, ay sinabi na pumunta lamang sila para kunin ang flash drive na kanyang ninakaw. Gayunpaman, tumanggi si Colton na ibigay ito, kaya naganap ang isa pang shootout, na ikinamatay ng pangalawang natitirang deputy. Sa gitna ng putukan, buti na lang ay nagawang makatakas ni Colton sa mga puno at nagsimulang lumapit kay Cruz. Nagpaputok siya, ngunit sa kasamaang palad ay nagmintis ang kanyang shot, at naglaban sila ng one-on-one. Sa huli, nagawang manalo ni Colton laban kay Cruz, kinuha ang kanyang baril, at pagkatapos ay iniwan ang katawan nito sa gitna ng kagubatan. Matapos maghintay ng mahabang panahon, inutusan ni Garcia ang dalawa pa niyang tauhan na sundan si Cruz. Tinanong din niya si Jasper tungkol sa profile ni Colton. Ipinaliwanag ng sheriff na si Colton ay isang sundalo na maraming achievements, ngunit nakulong siya matapos mapatrouble sa kanyang tiwaling boss. Gayunpaman, nakatakas si Colton mula sa bilangguan, at ngayon ay isa pa ring fugitive na hinahanap ng pulisya. Tiniyak ni Jasper na lalabas si Colton sa lalong madaling panahon upang iligtas sina Angela at Hailey, kaya walang dapat ikabahala si Garcia. Samantala, nahanap ng dalawang tauhan ni Garcia si Colton na naglalakad sa isang field. Nang makita siya, pinabilis nila ang kanilang sasakyan upang sagasaan si Colton, at naganap na naman ang isang shootout. Nang muntik nang masagasaan si Colton ng kotseng minamaneho ng mga tulisan, nagawa niyang makatalon sa ibabaw ng sasakyan at ligtas na nakabalik sa lupa. Pagkatapos nito, tumalon si Colton para iwasang matamaan, at ngayon ay nasa hood na siya ng sasakyan sa harap ng dalawang tulisan. Na-curious si Colton sa flash drive na hinihingi ni Garcia, at tinanong sila tungkol sa nilalaman nito. Sa takot, ibinunyag na ng dalawa na ang flash drive ay naglalaman ng mga pangalan at numero ng telepono ng mga drug dealer, kabilang ang data sa mga account number ni Garcia at mga lokasyon ng imbakan ng pera. Matapos makuha ang impormasyong ito, pinatay na ni Colton ang dalawa. Habang naghihintay sa bahay ni Angela, isiniwalat ni Jasper kay Garcia na ginagawa niya ang kanyang trabaho upang tulungan si Garcia na pagtakpan ang kanyang mga krimen. Ngunit ngayon, gusto na niyang mag-resign dahil ayaw niyang madamay sa mga krimen na ginawa ni Garcia. Nang marinig ito, nagalit si Garcia at wala siyang ibang sinabi kundi tanungin kung kamusta na ang anak ni Jasper. Sa simpleng tanong na ito, na-realize ng sheriff na isa itong direktang banta sa kanyang anak kapag iniwan niya si Garcia.
Dahil dito, kinansela ni Jasper ang kanyang balak na magbitiw at umalis sa pagkadismaya. Hindi nagtagal, nakarating na si Colton sa bahay ni Angela, ngunit bago siya pumasok doon, pinatumba muna niya ang isa sa mga nasa labas na bantay. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Colton ay mabilis na napansin ni Garcia, na agad na kinuha sina Angela at Hailey bilang hostage. Inutusan ni Garcia si Colton na isuko ang kanyang sarili at ibalik ang flash drive na kanyang ninakaw. Nang makita ito, agad na lumabas si Colton sa kanyang pinagtataguan at itinapon ang hawak na armas. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa porch ng bahay kung saan hostage sina Angela at Hailey. Nagsimulang lumapit ang mga tauhan ni Garcia at tinutukan ng baril si Colton. Naging alerto si Colton habang naghahanap ng opening sa pag-atake, at mabuti na lang ay napansin niyang medyo na caught off guard ang isa sa mga tulisan. Gamit ang kanyang liksi, mabilis niyang inagaw ang baril na hawak ng lalaki at pinaputukan ang mga kalaban na nakatayo sa malapit. Kasabay nito, binaril din niya ang lalaking may hawak kina Angela at Hailey. Muling nagkaroon ng isang intense na barilan, ngunit sa kabutihang palad ay nakuha ni Colton sina Angela at Hailey upang magtago. Sa panahon ng shootout, nasa loob na sina Colton, habang si Garcia naman at ang kanyang mga tauhan ay nasa labas na ngayon. Sa loob, kinuha ni Angela ang armas na nakadisplay sa kanyang bahay at pinaputukan ang mga tauhan ni Garcia. Sa gitna ng putukan, sinubukan ni Hailey na humingi ng tulong sa state police, ngunit sa kasamaang palad, nakipag-ugnayan ang mga pulis kay Jasper dahil ang teritoryong nabanggit ay nasa ilalim ng kanyang authority. Hindi nagtagal, nagawa ng dalawa sa mga tauhan ni Colton na pasukin ang bahay at inatake si Colton. Sa laban, ang mga bala ng mga tauhan ni Garcia ay tumama sa itaas na palapag, sanhi para masugatan si Angela sa braso, na nasa itaas sa mga oras na yun. Kalaunan, malapit nang makorner si Colton, nang ang mga kalaban ay nagsimula ng lumapit sa pintuan at naghanda ng pumasok sa bahay. Dahil dito, napilitan siyang umakyat sa itaas habang nagpapaputok ng kanyang baril. Pagdating sa silid kung saan nagtatago sina Angela at Hailey, inutusan ni Colton ang dalawa na bumaba sa may bintana ng kwarto. Pagkalabas ni Angela at Hailey sa bintana, pinaputukan ni Colton ang mga tauhan ni Garcia. Sa ibaba, pumasok si Angela at Hailey sa garahe at tinanggal ang cover ng isang motorsiklo. Malapit na sanang umalis ang dalawa, nang nagpakita si Garcia na may dalang baril at inutusan silang lumabas. Nang papatayin na sana niya ang dalawang babae, biglang bumagsak si Garcia sa lupa nang barilin siya ni Jasper sa malayo. Lumalabas na pinatay siya ng sheriff dahil hindi niya gusto na may nagbabanta sa kanyang anak na babae. Samantala sa loob, napasabak si Colton sa ilang tauhan ni Garcia. Bagamat sugatan, nagawa pa rin niyang patumbahin ang mga kalaban na umatake sa kanya. Sa kabilang banda, ayaw ni Jasper na masisi sa kanyang ginawa, kaya plano niyang ibintang ang pagpatay kina Angela at Hailey. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay napigilan ni Colton, na mula sa likuran ay binaril ang tiwaling sheriff. Ngunit dahil sa mga oras na yun ay nakasuot ng bulletproof vest si Jasper, nakasurvive siya at muling bumangon. Pagkatapos ay binigyan siya ni Colton ng choice na kunin ang handcuff o rifle. Kung pipiliin ni Jasper ang handcuff, makukulong siya sa mga krimen na kanyang ginawa. Sa kasamaang palad, mas pinili ni Jasper ang rifle, ngunit bago pa siya makapagpaputok, inunahan na siya ni Colton. Matapos ang insidente, ibinigay ni Colton ang flash drive kay Angela, upang ibigay sa pulisya bilang ebidensya. Sa di kalayuan, makikita ang isang police car na papunta sa kanila. Dahil dito, mas pinili ni Colton na umalis at iwan sina Angela at Hailey dahil sa kanyang katayuan bilang isang fugitive, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.